na kailangan po natin na alamin saan dapat nalagay natin yung ating kita. Bakit? Kung hindi po natin natalagay sa tama, baka maubos pa siya. So, bibigay po tayo ng mga options, mga pros and cons. Pag ilalagay ang kita sa bahay, number 1, pros, accessible. Kung kailangan mo ng pera, makukuha mo agad. Number 2, walang fees, walang withdrawal charges. Pero ano po yung cons? Number 1, baka meron pong kumupit. At sinong kukupit? Yung taong nakakaalam kung saan nakalagay ang pera. Yan ang walang iba kundi ikaw. Pangalawa, pwede ring mawala o manakaw. Diba? Syempre naman, alam mo naman, pag may mga malilikot na kamay sa bahay. At pangatlo, hindi siya nag-generate ng income or ng interest. Kaya kung gusto mong maglagay sa bahay, no, humanap kayo ng vault siguro. No? Kumuha kayo ng, ng fireproof at yung vault na talagang kahit na affordable lang, 'di ba? Pero naman matibay. At limitahan natin ang pera na sa bahay pang emergency lang. O pwede pangalawa, ilagay natin yung kita sa bangko, 'di ba? Kasi ang kagandahan sa bangko, covered 'yan ng PDIC ng $500,000. Nagkakaroon ka ng record ng transaction, mamomonitor mo siya, at syempre, lalago po siya. Pwede mo ilagay sa time deposit. Ang cons naman, syempre may fees, hindi mo ma-withdraw agad kung kailangan mo agad, 'di ba? Or number 3, ang dapat gawin natin, piliin natin yung bangko na may mababa lang fees, at the same time yung bangko na makakatulong po sa atin. Or pangatlo, alam mo pwede natin gawin? Ang pwede natin gawin, ilagay natin sa negosyo. So anong pros po pag nilagay natin yung pera sa negosyo? Syempre, number 1, lalago, 'di ba? Magmo-multiply. Dadami po siya, 'di ba? And ano naman yung cons? Syempre, pag nilagay mo sa negosyo, hindi mo agad makukuha kasi nga pinapaikot mo siya. Ito yung tinatawag nating cash poor, pero business rich or asset rich. Ang cash poor po, ang ibig sabihin, wala kang cash. Kasi nga, nakatali na sa negosyo, pinautang mo, pinapaikot mo, nasa tindahan mo. Pero ang bottom line yan, kung titignan po natin, ilalagay ba sa bahay, ilalagay sa bangko, ilalagay sa negosyo, depende kung hindi mo kailangan ng iyong pera, mas maganda na ilagay mo sa bangko o sa negosyo. Pero kung kailangan mo ng pera, agad, ilagay mo na lang sa bahay. So, ano pong ideal setup? Depende kung ano ang iyong pangangailangan. Ang importante, huwag natin ubusin ang ating kinita. Gamitin po natin to para patamihin at palaguin. Sana naman nakatulong tong episode na ito. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina ang susi sa pagyaman. Buwan naman sa ating One Balita Pilipinas ngayong Martes, padre de pamilya sa Naga City, Cebu, pinagtataga ang kanyang mag-iina gamit ang bolo. Ang dahilan, iligal na droga. Halos 100 kaso laban kina dating Health Secretary at ngayon Iloilo Congresswoman Janet Garin at 2 iba pa kaugnay sa kontrobersyal na dengue vaccine na Dengvaxia. Pinabawi ng Department of Justice. Pag-uusapan natin. Comprehensive sexual education na ipinatutupad ng Department of Education gustong ipatigil ng mga kongresista. Papel ng mga magulang sa pagtuturo ng sex education sa kabataan, mas dapat daw pagtuunan ng pansin ng pamahalaan. Turuan yung mga magulang, hindi yung mga bata. Kampo ni Daryl Yap, handa raw sumunod sa utos ng korte na burahin ang trailer ng kanyang pelikula. Pero hindi raw muna ngayon. At ngayong bispiras ng Chinese New Year, pinakamatandang Chinatown sa Binondo. Abalang-abala na. Siyempre, aalamin din natin ang mga swerte at prediksyon para sa Year of the Wood Snake. Mainit-init pa! Yan ang latest sa showbiz sinahan. Ngayong tanghalian.
Kasalo si Cheryl Cosset. One Balita Pilipinas. Magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Patay sa pananaga ang isang ginang at dalawa niyang anak sa Cebu. Ang suspect, padre de pamilya nilang sabog daw sa droga. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Kayla Makantan. Wala ng buhay na makita ang dalawang bata at kanilang ina sa loob ng kanilang bahay sa Cebu. Ang salarin, ang mismong padre de pamilya. Duguan at iika-ikang 33 anyos na si Carlo matapos barilin sa paa ng mga pulis. Matapos magtangkang tumakas kahapon, siya ang tinukoy na nasa likod ng pagpatay sa kanyang kinakasama na si Alias Ana at dalawang anak, edad 2 at 11 sa loob mismo ng kanilang tahanan sa Purok Kamanggahan, Barangay Lutak, Naga City, Cebu, alas 9 ng umaga kahapon. Isang concerned citizen ang nag-report sa mga pulis ng insidente ng pananaga pero nang rumesponde, bangkay na mag-iina na lang ang kanilang inabutan. Ayon sa kapatid ni Ana, lumabas noong araw na yun sina Carlo para magtinda ng buko pero hindi rin natuloy matapos magkaroon ng problema sa gamit na karumata. Pero wala raw naging pagtatalo ang mag-live-in. Laking gulat na lang nila nang marinig na pinagtataganan ni Carlo ang mga biktima. Ang bolo na gamit sa hanap buhay, siya ring naging armas sa pagkitil niya sa kanilang buhay. Ay, sir. Sakita, Jun. Ingulong na buang amot lang. Wala may nagdaw nung ani di ako pamilya. Nung ani di ako may suotong mangkul. Grabe sakit na gibuhat niya, Jun. Huwag sama kasalbahis, Jun. Mura siya nagpatay magkuhan, sir. Hayop nga ni sir. Alas 4 na ng hapon nang maaresto ang sospek sa katabing barangay. Ang itinuturong mitsa sa ginawang krimen, ang paggamit niya ng iligal na droga. Lagi ka na mumugsulsul nga ni mga anak. Tungkol sa shabu lagi na, sir. Kaya suyo pa na, sir. Muna hinungdan ko niya nung kabuhi siya, sir. Kaya suyo pa na siya. Nasa ospital ngayon ang suspek na ginagamot pa ang tama sa paa. Mahaharap siya sa kasong murder. Mobile Journal, Kayla Makantan, hatid ang muka ng balita. Hindi na mag-aasunto ang content creator na na-impeksyon matapos ang gluta drip session. Ang mga eksperto muling nagpaalala tungkol sa masamang epekto niya. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Yeda Pascual. Viral ang video na in-upload ng isang content creator sa social media. Nagkaroon kasi siya ng impeksyon matapos na magpagluta drip session. This video is for awareness para sa mga gustong magpaganda, na gustong mag-improve yung sarili nila. Nagkaroon ako ng infection sa aking gluta drip session. Kinuwento ni Jelly nitong weekend ang kanyang sinapit matapos magpagluta drip noong January 18. Umpisa pa lang, ramdam na raw niyang hindi marunong yung nurse dahil ilang beses siyang naputukan ng ugat. Sa huli, nailusot naman ang swero. Pero makalipas ang ilang araw, doon na nagsimula ang kanyang kalbaryo. Saturday last week, sobrang sakit na ng ulo ko. Nagising ako ng 1:30 ng madaling araw. Sobrang sakit niya. Hindi ko na siya mapigilan. Hanggang sa dinala na ako sa ER. Suka ko ng suka. Hanggang sa umabot na ngayon. 1 week na ngayon. 2020 pa nagbigay ng advisory ang Philippine Dermatological Society sa paggamit ng IV glutathione sa pagpapaputi. Pero sa kabila nito, lagana pa rin yung mga clinics na nag-o-offer ng mga gluta drip promos online. Ang isang board-certified dermatologist nagbigay babala sa publiko. For glutathione, it can cause kidney and liver problems kasi po diretso po siya sa katawan. Para po ma-clear ng katawan yung drug or any drug, dadaan po yung gamot na yon sa kidney or bato at sa liver or atay. So especially in patients po na meron na pong existing condition sa kidneys or sa liver, mas mataas po yung chance na magkaroon ng complications in those organs. Dagdag pa ni Doc, high risk na magkaroon ng harmful side effects ang isang tao kapag hindi rehistradong doktor o nurse ang magsasagawa ng glutadrip. Hindi rin daw ito pwede sa lahat, lalo pa kung may existing na problema na sa kidney o sa liver.
FDA approved po siya as an antidote to the side effects of chemotherapy in patients with cancer. Hindi po siya FDA approved. Wala pong FDA approved na glutathione na oral or iniinom or ini-inject po na glutathione for the skin or skin whitening agent. Hindi na nagpaunlak pa ng panayam si Jelly. Sa ngayon umiigi na raw ang kanyang kondisyon. Wala rin siyang plano na kasuhan pa ang klinik. Pero nais niya na magsilbing babala ang kanyang sinapit para sa lahat ng mga nangangarap ring magpaputi. Wala namang masama kung nais magpaputi, pero makabubuti kung magpakonsulta muna sa board-certified dermatologist para makasigurado. Mobile Journal Yera Pascual po, hatid ang muka ng balita. Iniutos na ng Department of Justice na i-withdraw ang mga kaso laban kina former Health Secretary at ngayon Iloilo 1st District Congresswoman Janet Garin at 2 iba pa kaugnay ng Dengvaxia vaccine. Partikular yan sa 78 kaso ng reckless imprudence resulting in homicide na dulot umano ng kontrobersyal na bakuna kontra dengue. Inatasan ng DOJ ang Prosecutor General ng Quezon City Regional Court na i-withdraw ang mga kasong inihain noon ng Public Attorney's Office. Matatanda ang halos 700,000 na bata ang binakunahan noon ng Dengvaxia sa buong bansa sa ilalim ng anti-dengue vaccination program na pinondohan noon ng pamahalaan ng 4 bilyong piso. Pero ilan sa mga naturukan ang nagkaroon umano ng severe symptoms at kalaunan ay pumanaw. Kaugnay niyan, makakasama natin si former Health Secretary at ngayon po ay Iloilo 1st District Congresswoman Janet Garin. Magandang tanghali po sa inyo, Kong. Salamat po sa oras. Magandang tanghali, Ma'am Cheryl, at maraming salamat sa pag-imbita. Ano po ang inyong naging reaksyon nang malaman, matanggap po ninyo itong balitang ito? Well, talagang ikinagagalak namin ito, lalo na't nagiging liwanag ito para sa ating mga Filipino scientists, experts, and public health practitioners. Kasi nga, sa totoo lang, itong 98 cases, etong mga batang ito ay nabakunahan nung kapanahonan na ni Secretary Ubial na naipagpatuloy ni Secretary Duque. So talagang very unfair na idinadawit pa yung mga officials na hindi naman kasama na doon sa programa. But of course, aside from that, it's kaparehong-kapareho, copied and pasted na kaso, pinapalitan lang yung pangalan, copied and pasted din na autopsy, maski na-dismiss na sa korte, nire-refile lang sa DOJ. So it's very hindi po namin ma-describe. We're out of words because ito po ay matutuldukan na yung paghaharas sa amin ng mga public health practitioners. Balikan lamang po natin kung yung kaso. Ang kaso po ay dahil umano sa mga pumanaw matapos maturukan ng Dengvaxia. Bakit nga po ba nangyari ito? Para ma-refresh lang po yung ating mga viewers din po on this case. Well, yun yung naging aligasyon ng Public Attorney's Office. Pero kung tingnan natin yung totoong dokumento, yung iba dito namatay sa natural causes, no? Andun yung nag-rupture yung appendicitis at hindi kaagad dinala sa hospital, kaya sumakabilang buhay, our condolences sa pamilya. Meron din yung may amoeba, pero nagdama or discharge against medical advice. At sa kadahilanan yun, syempre talagang madidehydrate ka at magkakaroon ka. You will be in shock dahil ilang araw, no, more than a week na hindi nagkakaroon ng fluid replacement. Yun, meron ding may brain tumor, meron ding merong infectious disease, no? Pero bawal, no, based sa batas na sabihin. Meron ding may leptospirosis, no? Iba-ibang sakit, merong pneumonia. And the medical records revealed everything, no? Ang akusasyon dito ay nabakunahan daw at dahil sa bakuna nagkakomplikasyon at nagkaroon ng neurotropism-like disease and viscerotropism-like disease leading to death. Yun yung nakasaad sa autopsy report ng Public Attorney's Office. However, sa mga kaso na similar cases na idinaing sa korte na dismissed, ni-refile at nagkaroon na ng mga hearing, tinanong sila, saan ba nanggaling itong terminologies na ito? At hindi nga nila ma-pinpoint. So lumalabas doon sa base, doon sa RTC
regional trial court documents na yung mga batang sinabi nilang namatay sa neurotropism-like and viscerotropism-like illness, sang-ayon sa affidavit ni Dr. Erfe at ni Dr. Lechon, yung dalawang sakit na yon ay hindi natitrace sa any medical journal or any medical book. In other words, these are non-existent illnesses, but illnesses that were actually coined by the Public Attorney's Office. Kaya po, grinant yung demurrer namin dun sa RTC. So itong 98 cases are more or less similar cases. Parang gusto nila is ulitin na naman, no? Kaya napaka-obvious na ito'y harassment na sa ating mga doctors, vaccinologists, and public health experts. Kung naging talagang controversial po ito, no? At to the point na maging ang publiko po ay nawalan ng kumpiyansa or trust po sa dengue vaccination. But with this po, tingin nyo bilang dating health secretary, medical practitioner, suportado nyo pa rin po ba na magkaroon ng dengue vaccination program dito po sa ating bansa? Yes, no. Dengue-vax siya pa rin Ako po ba? isang vaccinologist. I was trained in advanced vaccinology, kaya alam natin, no, yung benepisyo ng mga bakuna. Hindi naman po yan sa pilitan. At naging epekto nga nito, nagkaroon tayo ng polio outbreak, nagkaroon tayo ng measles outbreak, Japanese encephalitis outbreak, pertussis outbreak, and we need to watch out for the incoming years. Malamang dahil maraming hindi nabakunahan din ng Hepa B, magkakaroon tayo ng maraming kaso ng liver cancer or hepatocellular carcinoma. So ang mahirap kasi dito, ang nangyayari, yung press conference of France, which was in French, was sinadya na putulin yung ibang impormasyon para lumabas na merong side effect na nakakamatay. Although ang sinasabi nga ng WHO was iba, parang kapag ikaw ay hindi pa nagka-dengue at ikaw ay nabakunahan after 3 years, the possibility of a booster dose is there. Yun lang po talaga ang naging meat ng kanilang announcement. Kaya lang nagkaroon na ng infodemic, no, or mga peking interpretasyon at nawalan ng boses ang totoong mga eksperto. Kaya nangyari yung nakakalungkot na mga pangyayari. Pero kung kayo po ang tatanungin, may dapat bang pagbabago o pag-iingat kung magsasagawa po ulit ng dengue vaccination program? I believe ang kailangan na reforms is yung accountability ng mga magpapanggap na eksperto, magre-release ng mga maling interpretation at wala lang, no? Kasi na politika ang kalusugan. The problem was in the messaging, yung pinagbigyan, and sabihin na natin, yung totoo, yung previous DOH naging parte nga ng away, no? The Aquino administration and the Duterte administration, naging biktima dito yung ating mga eksperto. Naipit sa giyera ng dalawang powerful people, yung outgoing administration and the incoming administration. At yun nga, pumasok din yung mga gustong, alam mo naman, para naging trend na kapag wala na sa power yung isang tao, babanatan. So para makapasok doon sa panibagong administrasyon. Ang nakakalungkot lang dito, ginamit ang kalusugan, no? Na politika ang kalusugan at hindi po totoo yung mga sinabing announcement kasi ang severe dengue was translated to plus 1 day of hospitalization in 0.001% of the seronegatives. Ibig sabihin nun, napaka-konti at ang severe dengue ay plus 1 day of hospitalization. So, mas malala pa yung epekto kapag hindi ka bakunado. At ang hindi nga sinasabi doon is sa Pilipinas, 93% ang ating seroprevalence. Ibig sabihin, alam mo man o hindi, nagka-dengue ka na. Kasi kita yan sa pag-aaral na ginawa ng ating mga eksperto at scientifico na sinang-ayunan ng World Health Organization. In other words, yung situation sa ibang bansa ay hindi applicable dito sa atin. So doon po nang galing ang mali, no, ang twisted facts and twisted information, so much so that nawala ang boses ng totoong eksperto. So doon tayo sa accountability ng mga nagre-release ng pampatakot na medical information, yung mga alarming o yung mga alarmists na naglalabas ng impormasyon na unfortunately nakaka-produce ng negative health impact sa ating mga kababayan.
Pinababaliktad po ng Volunteers Against Crime and Corruption, pati po ng Public Attorney's Office, ang desisyon ng Department of Justice. Ano po ang masasabi niyo on this at ano rin po ang susunod niyo pang hakbang? Well, karapatan nila yan. Kaya nga lang, ang katanungan namin, maski sa korte, di po ba kapag ikaw complainant, gusto mong bilisan ang hustisya at pagdinig? Bakit dito? 4 na beses na yata nilang pina-inhibit yung mga judges. Not every time merong decision, pinapa-inhibit yung judge, kaya back to step 1 ulit kami. So tila, ando dun yung mali siya na makikita mo na yung DingVac siya ay ginagamit ngayon na justification ng napakalaking halaga ng gastusin na ginastos ng Public Attorney's Office. Yan ang dapat na tingnan ngayon. Ilang bilyon ba ang nagastos ng Public Attorney's Office in relation to ambulance chasing, case build-up, in relation sa DingVac siya. Kasi yung mga office supplies, meetings, hiring ng mga consultants, kaliwat kanan na travels, maski yung bayad sa mga autopsies, yung mga press release nila, yung mga advocacy nila kasama yung kanilang mga kaibigan, no, sa media, and then yung tinawag nilang mga eksperto na hindi naman totoo. Magkano ang ginastos ng gobyerno doon? Kasi even yung rally, obvious naman na merong nasa likod Pati frame uniform, pati sulat uniform, pati yung paghakot, yung pagkain. Ito yung mga bagay na dapat matingnan because taxpayers' money is being used to sow intrigue and fear among the public. Ginagamit na po ang buwis ng taong bayan para sa anti-vaccine campaign. Kaya kawawang-kawawa rin yung mga double jeopardy na biktima kasi hindi lang po yung mga experts at scientists natin ang nagiging biktima. Pati po itong mga pamilya ng our condolences, ng mga sumakabilang buhay, ng mga kabataan na pinapaniwala at pinapaasa ng Public Attorney's Office. No? Nakakalungkot na nagagamit sila doon sa pagsabihin na natin, no, unnecessary government expenditures na mga gobyernong tao lang din ang kinakalaban. Marami pong salamat, Congresswoman at former Health Secretary Janet Garin. Lumagda sa isang kasunduan ang Commission on Elections at ang social media platform na TikTok para sa darating na Bilang Pilipino 2025. Para sa detalye, nasa linya si Mon Gualvez. Mon, para saan itong Memorandum of Understanding na nilagdaan nga ng COMELEC at ng TikTok? Cheryl, pwedeng isummarize sa 3 punto itong ginawang paglagdangan ng COMELEC kasama ang kumpanyang TikTok. Una, ito'y parang magkaroon ng matibay na partnership ang COMELEC at TikTok na labanan yung mga misinformation, disinformation, lalo ngayong darating ng midterm elections. Pangalawa, ito'y para ipaalala sa mga kandidato at mga supporters nito na bawal ang mga political advertisement or promotions dito sa kumpanya or sa social media platform na TikTok. At pangatlo, naglunsad na rin sila ng kanilang election campaign na #ThinkTwice na mas makakatulong daw in terms of voter education sa mga users nila in terms of paparating nga na Bilang Pilipino 2025. Cheryl. Paano matitiyak na susunod sa political ads ban sa TikTok ang mga kandidato? Well, mahigpit yung kanilang monitoring, no? Kasi bukod sa human at machine reviewers, pwede rin daw nilang i-promote, no, yung community reporting. So ito sa pamamaraan na yan, pwede nilang makita kaagad kung may mga gumagawa ng kanitong klaseng pagpopromote ng mga certain politicians or mga supporters ito sa isang kandidato at talagang may pagbawal nga yan sa naturang social media platform. Ang sinasabi kasi ng TikTok, hindi raw nakakatulong yung anumang political promotions para mag-contribute raw sa safe space, to be exact, sa kanilang users. So ito yung mga kasama sa hinihigpitan nila that may lead to fake news and misinformation and disinformation as well. Cheryl. Paano naman kung may social media personality na mag-promote ng isang kandidato? Ano yung magiging patakaran dito? Oo, actually tama. Buti na tanong mo yan. No? Kasi pag-ilinaw din ng COMELEC, hindi naman daw pinagbabawal ang pagkakaroon din naman ng TikTok account ng mga kandidato. Pero yun nga, maghihigpit lang sila in terms of promoting a certain candidate dito sa naturang platform. At isa pa, sa sinasabi din ni COMELEC Chairman George Garcia kanina,
lahat daw ng mga influencers or personalities na magpo-promote ng isang kandidato, iisipin na nila kaagad na bayad. Kaya dapat maideklara raw yan o maisama rin sa Statement of Contributions o SOSE ng mga tumatakbo. Cheryl. Bukod sa TikTok, may iba pa bang social media platform na magpapatupad ng katulad na kasunduan? Well, in terms of having another memorandum of understanding or agreement with other social media platform, wala pa so far na sinasabi ang COMELEC na nagpaabot sa kanila, pero they are looking forward na magkaroon din ng ganitong klaseng hakbang. Although last October, kung maaalala natin, nagkaroon na ng pledge of support ang TikTok, Facebook or Meta, kasama na rin ng Google, at sila ay nagsabi nga ng pagsuporta sa COMELEC para nga sa darating na halalan. At doon na napag-usapan din yung pagbaban nga ng mga political ads, bagay na mas mabibigyan sana ng linaw kung sakali, especially sa Facebook, no, per se, kung paano mangyayari dito kung sakaling sila rin magpapatupad ng ganitong klaseng hakbang. Cheryl. May pinaplano rin daw ang COMELEC na i-require ang lahat ng kandidatong humarap sa election debate sa telebisyon. May plano ba yung COMELEC kung paano ito i-enforce? Oo, actually, napag-usapan yan kasi nga kung sila daw ba ay maglulunsad, no, ng mga debate, ang sabi naman ng COMELEC hindi na. So they are very much happy na may mga media entities na nag-organize ng ganitong klaseng mga debate. Pero ang sabi ng COMELEC, kung hindi raw iimbitahan ng lahat, for example sa senatorial race, hindi makakasama at hindi maiimbitahan ng 66 na kandidato, hindi raw nila ito i-endorse. So ibig sabihin, kung maapatunayan sa kanila ng media network na sila ay magsasagawa ng debate at masasabi nila maiimbitahan ng lahat ng 66 na kandidato for senatorial position per se, obligahin daw nila ang lahat ng kandidato na dumalo sa naturang debate. Pero kung hindi at talaga mamimili lamang for certain reasons, mukhang hindi approve dyan ang komisyon. Cheryl. Hingi na rin kami ng update dito sa printing ng mga balota. Kumusta na? Oo, sa wakas. Kahapon, yun nga, no, natuloy na. Pero ngayon, ang inuuna kasi nila talaga muna dito, same order. Overseas, local absentee, no, yan yung mga inuuna nila na mga balota kasi yan yung mga national post lang naman. Para kung sakaling may lumabas na TRO at local, makakasunod pa rin naman doon sila sa Supreme Court at maaari nilang baguhin yung certain area lamang na may involved na candidate na kung sakasakali makakakuha ng TRO. Update lamang, hindi na muna uunahin ng COMELEC ang pagpiprint ng para sa parliamentary BARM elections na balot. Uunahin lang muna nila yung para sa local at national ng BARM. Pero yung mismong parliamentary positions na separate ballot, ito ay iuhuli na raw ng COMELEC dahil sa, kumbaga, may mga proposal na ma-postpone itong parliamentary elections sa Bangsamoro region in the coming month. Cheryl. Maraming salamat, Mon Gualvez. Susunod, mga swerte at dapat iwasan ngayong Year of the Wood Snake. Ating aalamin kasama ang isang feng shui expert. At ilang mambabatas, suportado na gawing national artist ang yumaong si Miss Gloria Romero. Yan at iba pa sa pagbabalik ng One Balita, Pilipinas. Buhay na buhay ang Binondo ngayong bispiras ng Chinese New Year. Silipin natin ang sitwasyon sa live na pagbabalita ni Mobile Journal, Ivan Tarinque. Ivan, abay marami na bang tao dyan at ano-ano yung activities na mayroon?
Cheryl, isang araw bago ang Chinese New Year ay marami ng mga tao ang pumunta dito sa Binondo ngayong umaga. Ang ilan sa kanila ay sinamantalang mamili ng mga Lucky Charms at mag-food trip habang hindi pa ganoon karami ang tao ngayong umaga. Cheryl, mamayang 10 p.m. naman ay iilawan ang Filipino-Chinese art sa pangunguna ni Manila Mayor Honey Lacuna and Chinese Ambassador to the Philippines, Huang Xiyan. Pagdating naman ng 11 p.m., sisimula ng countdown sa Jones Bridge bilang salubong sa pagpasok ng Year of the Wood Snake. Tuloy-tuloy naman ang selebrasyon hanggang bukas kung saan magkakaroon ng Golden Parade na magsisimula sa Old Post Office kung saan mapapanood at makikita ang traditional lion dance, floats at iba pang cultural performances. Cheryl? Mabenta kapag Chinese New Year, yung mga pampaswerte. Ivan, ano ba ang pinakamabili dyan? Tama ka dyan, Cheryl, no? Kaliwat kanan nga ang nagtitinda ng mga Lucky Charms na pwedeng mabili dito sa Binondo. Sa kalsada nga ng Ompi, nagkalat ang mga nagtitinda ng Lucky Luya para sa good health na nasa 100 pesos ang isa, 150 to 200 pesos naman ang presyo ng Lucky Gabi na nagpapatibay daw ng samahan ng isang pamilya. 35 or 3 for 100 naman ang Lucky Palay na for prosperity naman. May mga prosperity basket din na mabili sa halagang 3,500 pesos hanggang 4,000 pesos. Cheryl? Mahal din Pero dun sa mga pupunta pa lang ng Binondo, ano ba yung mga dapat tandaan? At kumusta na rin ang traffic sa mga oras na ito? Cheryl, paulit-ulit na pinapaalala ng mga otoridad dito sa Binondo na bantayan ang kanilang mga gamit dahil nga ganito pag maraming tao ay talamak din daw yung dukutan o yung pickpocket sa mga oras na ito. Cheryl, in terms of traffic naman, sarado na simula kaninang madaling araw ang Binondo Intramuros Bridge. Mamayang 9 p.m. naman ay isasara ang northbound at southbound ng Jones Bridge. Kahabaan ng Quintin Paredes mula Padre Burgos hanggang Dasmariñas Street at Plaza Cervantes. Pero wag naman mag-alala dahil mayroon din mga alternative routes na pwedeng daanan. Ang mga sasakyan na manggagaling sa Reyna Street na dumadaan sa Juan Luna Street at patungong southbound lane ng Jones Bridge ay pwedeng kumanan sa Plaza Lorenzo Ruiz. Pagkatapos ay kumaliwa sa Norberto T. Street, kumanan sa Yuchenko Street at kumaliwa sa Ongpin papunta sa kanilang destinasyon ng mga sasakyan na manggaling P. Burgos or Taft Avenue na patungong Jones Bridge ay dumiretso lang sa MacArthur Bridge o Quezon Bridge papunta sa kanilang destinasyon. Yung mga sasakyan na manggaling sa Plaza Santa Cruz na dumaan sa Dasmariñas Street ay kailangan kumanan sa Quintin Paredes Street papunta sa kanilang destinasyon. Cheryl, ngayon pa lang ay pinapaalala na planuhin yung biyahe ng ating mga kapatid na dadaan o pupunta dito sa Binondo dahil expected na ngayong araw hanggang bukas ay mabigat na yung trapiko sa paligid ng Binondo. Cheryl? Maraming salamat, Mobile Journal, Ivan Tarinque. Kapag papasok ang Chinese New Year, inaabangan din ang mga forecast ngayong Year of the Wood Snake. Ano-ano nga ba ang mga pampaswerte at dapat iwasan? Kasama natin ang feng shui expert na si Johnson Chua. Kung Hei Fat Choi. Hi, hello everyone. Yes, Singing Paila, Feng Shui Fat Chai to everyone and Happy New Year, Chinese New Year to the Wooden Snake. Ayan na po. Kapag narinig natin, Johnson, yung snake, ay mukhang nakakatakot. Pero in general, ano ba ang dala ng wooden snake sa 2025? Yeah, bali kasi mas more kailangan maging positive din tayo sa pag-approach every time pag meron tayo mga sinasalubong sa Chinese New Year. So ang wooden snake kasi po, meron tayong sinasabi na this is a year of creation and also a year of transformation. Okay? So pag sinabi natin creation, something ibig sabihin, maraming mga opportunity na pwede mangyari para for the year. Especially this is related to the creativity. Okay, kaya kung may mga new plans, new targets tayo, new opportunity tayong hinahanap, maybe the energy of the snake, pwede po yan ma-provide sa atin. Although yun nga lang, this year is also a year of transformation, then that means this year marami rin mga changes na pwede mangyari. So pag sinabi natin changes, kasi most likely maraming sa atin natatakot tayo pag sisalitang changes. Pero ibig sabihin lang po nun kasi, baka maybe may mga negative things na tayo kailangan matanggal or kailangan may mga changes or innovations tayo, kailangan mga transition. So kailangan maging adaptable and flexible tayo para sa taon.
Marami nang naghihintay for sure. Alam na nila yung kanilang mga animal signs. Sino ba ang maswerte at magiging challenging ang taon at ano ang dapat gawin? Go ahead, Johnson. Yeah, so bali na rin tayo kasi yung top 3 animal sign, no? Sa panahon ng wooden snake, these are the people who are born the year of the rooster, year of the monkey, tsaka year of the horse. Sila po ang ating top 3 animal sign, okay? So kaya kapag gusto po natin mas more para maging lucky pa po, syempre kailangan mas more i-plano natin ang maayos, no? Kasi sabi nga natin, the year, maraming opportunity, pero syempre wag po natin kunin lahat ng opportunity kung di naman po natin kailangan. Piliin natin yung tamang opportunity or right opportunity na babagay sa target goal natin para for the year, para ma-maximize po natin yung luck natin. Now, meron din kasi tayong mga challenging animal sign para for the year. These are the people naman who are born in the year of the tiger, year of the rabbit, okay, year of the ox, and also year of the pig, no? So sila naman yung mga dapat medyo mas more mag-ingat for the year. Although sabi nga natin, wala naman talagang malas, okay? Meron tayong tatawag na challenging, okay? But sometimes challenge is also interesting, di ba? Baka sila po yun ay mga transformation na pwede makamtan para for the year. Kaya kailangan tibayan po natin yung ating emotions, positive mindsets, okay? At huwag po tayo mabilis agad magre-react kung ano po mga problems at huwag tayo masyadong impulsive sa mga actions natin. Again, rabbit, pig, and ano yung pang-third? Yeah, an ox. Ox. Okay. Tapos, the rest, nasa gitna lang. Yes, yung the rest naman, nasa gitna. So kung nasa gitna po kayo, so that means may mix of energy lock natin. So sumagay lang tayo sa flow ng energy. Yan, oo. Marano naman medyo magaganda naman din po yung mga other animal signs, no? So like sabihin natin, like sila year of the rat, year of the dragon, year of the sheep, okay? So medyo productive din po yung taon para sa kanila. Okay, kaya dapat maximize lang din po nila yung mga opportunity nila. Although sabi natin, ba't sila nasa gitna? Kasi dapat maging maingat lang po sila sa trust issues, no? Masaya sa mga manloloko, sa magnanakaw, tsaka mag-ingat tayo sa mga scamming. Okay? Masaya na this year is the year of the snake. Although, I'm not saying that snake kasi maraming ahas, baka raw maraming kasi mga manloloko. Okay, hindi naman po ganun. But in a way lang kasi po, this year kasi masyadong malakas yung taon. Pag sa sobrang lakas kasi, may tendency everything becomes too fast at hindi natin makontrol maayos yun. Okay? Kaya we need to be more decisive and be firm sa mga goals natin. Okay? And then other animal signs, also sila tiger, okay, sila dog, okay. So, in short, okay din naman po yung year nila, okay, pero yung nga lang po, medyo ingatan po yung emotions din in terms of tension, tsaka party sa health, dapat medyo bantay rin po. Anong oras ba talaga papasok yung Chinese New Year? At katulad ng bagong taon, pag pumapasok ang bagong taon, ng mga naghahanda rin tayo pag Chinese New Year. Ano yung mga praktikal, mga pwedeng ihanda mamaya? Okay, so far, no, sasalubungin kasi natin mamaya 12 o'clock, no, ang pagpasok po ng January 29, okay, or sa amin po sa Chinese lunar calendar, yun po ang aming January 1, okay? So, diyan po tayo napapasok na po si wooden snake, okay? Although minsan may mga nababasa tayo na iba sinasabi, spring season is February pa po, okay? Pero yung lunar calendar na basis natin sa pagpasok po ng wooden snake, mamaya na po natin aantay niyan, no? Sa pagpasok po ng 12 midnight. So, kung kayo po yung nasa bahay po at sinasalubong niya po yung ganong energy, meron kasi tayo minsan kasabihan, parang naman yung sa atin sa Filipino practice, like parang medianoche, no? Naglalagay din po tayo ng mga like yung mga yung prosperity basket, okay, like that, na mga bowl na merong bigas, like that, no? Although parang narinig ko kanina, masyadong mahal po yun. Pwede naman po din tayo gumawa ng mga some of the basic, okay? So pwede naman tayo sa bowl lang, or sa rice, like that. Okay, tapos sagyan natin ng pera, like that, no? And then also, pwede kayo maglagay ng mga fruits, okay? At hindi mo po kailangan ng full fruits, okay? Kahit limang klaseng fruits lang, pwede na po. Okay, because 5 is a symbol of the 5 elements, and the 5 is a symbol of balance, okay, and completeness, parang like that, no? So, limang klaseng frutas na kahit na tigil-ilan, pero dapat unnumbered. So, pwede tigil-isa, tigil-tatlo, or tigil-lima, yan, pwede po yan. Saka wala pong frutas na malas. Lahat po ng fruits. Okay? Yan, lahat po may magandang pampasearch on that. Okay. So, fruits, 5 klase, kahit tigi-isa lang, okay na. Tapos, yung, kasi kanina sinabi ni Ivan, nasa 3,000 to 4,000 yung prosperity basket. So, pwede ng tasa ng bigas, tama ba?
Yeah, kapag gusto niyo po isang symbolism lang po, no? At at least kung pag-DIY natin sa house, yes, you can like parang isang bowl or isang na may bigas, okay? It's a also symbol kasi ang reality po ng prosperity basket, ang ibig sabihin po niyan is called overnight rice, okay? So pag sinabi niyo kasi overnight rice, ibig sabihin po is parang yung pagtawid po ng taon, meron ka ng pagkain, meron kang pera, meron ka nakakain. So siya pagpatak pa lang ng wooden shell, sinalubong mo na siya. Okay? Yun po. Pero sana nga po, si Ivan nakadalaw po dito sa amin. Nandito po ako sa store namin. Dito rin po sa Binondo. Sorry, Mas nakikita niyo prosperity basket namin. Oo, gusto nilang klaruhin yung bigas, white rice ba yan, red rice, or kahit brown rice, kahit anong bigas. Tapos sabi mo, lalagyan ng coins sa ibabaw? Kahit po lagyan nyo lang po ng money. Like example, next likely kasi yung pera natin is yung 50 pesos yung kulay, di ba? So pwede nyo pong saksak ng isang 50 pesos lang sa taas. That's also a symbol naman. Oh. At wala sa uri o klase o kulay ng bigas yan. Basta bigas, pwede. Yes. So, kasi normally po, yun po yung pinaka-necessity natin, di ba? Pero syempre, for those people who practice brown rice, yes, they can use brown rice naman po. Kasi ang simbolo ng pampunang paglagay natin is meron na kasi tayong pagkain sa ating kapagkainan. May iba pa bang pagkain? Kasi di ba pag tayo bagong taon, meron yung sticky rice, yan, yung mga tikoy para daw mas maganda ang relasyon sa pamilya. May mga iba pa bang kailangan or yung pinag-usapan natin basic, yun pwede na yun, okay na yun? Yeah, actually po, yung mga basic naman po, pwede naman po. Pero although kung gusto niyo po sa mga people na gusto maghanda po din ng mga pagkain, okay? Total, alam natin tayo mga, hindi lang Pinoy, no? Kahit mga Chinese, pero sabihin natin mga, Chinois, no? Kasi tayo, mga food lover or food eater talaga tayo, no? So, pwede mo kayo maghanda po ng mga different kinds of food. Although, sabi nga natin, meron tayong 5 kinds of lucky food, okay? So, first, meron tayong tinatawag na yung mga pagkain mahaba, tulad ng mga pansit, chamichwa, okay, or spaghetti. That also symbolizes kasi that longevity. Ibig sabihin for good health and long life, like that. Then meron din tayo kasi ng pagkain like yung mga mga bilog, no? Tulad ng mga maliliit na bilog, tulad ng mga meatballs, dimsum, like that. That's also which symbolizes yung also, ibig sabihin, smooth sailing ang buhay natin, okay, tsaka marami pong pera pumapasok sa atin, or good fortune. Then meron din tayo kasi because wooden stake tayo this year, so wood represents also mga plants, no? So gusto rin natin medyo maging healthy. So mga pagkain greenery, tulad ng mga like pechay, kangkong, like that, okay? Or mga anything, broccoli, basta mga pagkain may gulay, no? That also represents for growth, okay, and prosperity. And also, mga pagkain may pakpak tulad ng manok. Okay, yun po yung medyo panibahan po natin. Kasi, di ba, minsan sa atin sa Pilipinas, sabi, huwag tayo mag-ahain ng manok kasi kahit santo ka. O baka daw lumipad yung serpe natin. Tama? Oo. Sa atin naman po sa practice po natin, hindi po. No? Kasi kung kaya mapapansin niyo po, pag kayo po kumain ng Chinese laureate, laging merong manok. Okay? Because the manok is always a symbol na kung meron mo siyang palipad, tignan niyo po yung positive. Baka siya ipubalik din po sa atin na mas maraming dalang good news. Okay? Kaya sa amin kasi ang pakpak is always represent na pag bumukas ang pakpak, yung opportunities niya, lalo pang mas marami ka pang pwede makuha. It's a symbol of success. Ganun. Okay. And then the tikoy. Siyempre, kasi hindi po mawawala talaga yan dahil it always represents na anything malagkit at matamis, okay, it's a symbol of harmony and peace together ng ating pamilya. Maraming salamat sa iyong oras and Kung Hei Fat Choi Johnson Chua. Magandang tanghali mga kapatid. Bukas na ipagdiriwang ang Chinese New Year. Kapag Chinese New Year, ginugunita ang pagtatapos ng winter at pagsisimulan ng spring na tila sumisimbolo ng pag-asa. Kayo mga kapatid, anong mga bagay o pangyayari ang nagbibigay sa inyo ng pag-asa? Tara samahan niyo ako at magtatanong tayo dito. Sa akin po sir, nagbibigay ng pag-asa syempre po family, si Lord, and then yung mga future, yung mga dreams ko po na gustong ma-achieve. Family po. Because of them, I strive hard in life. Nag-work ako for them. Yun po. Para po sa akin, ang nagbibigay po ng pag-asa sa tao, sa akin po personally, ay siyempre po, pag sinabi po natin pag-asa, umaasa po tayo sa mga bagay na kahit hindi pa po natin nakikita ay alam na po natin, parang malaki po yung percentage po na mangyari. Ang isang bagay po na inaasahan po natin. Ganun po.
Ang nagbibigay ng pag-asa ay ang aking pamilya. Para kanino ka bumabangon. Ang aking pinakang greatest na hope talaga aking pamilya kasi ginagawa ko lahat para sa kanila, para sa magandang buhay, hindi lang para sa sarili, kasi alam namin po natin sa Philippines as a tradition, strong family ties. Kailangan talaga laging pamilya umiikot and laging ipagpasa Diyos ang lahat ng kailangan natin gawin, ang mga future and goals na gusto nating ma-achieve sa buhay. Ako ang inyong hani ng bayan, ang tunay at nag-iisang pantanggal umay sa pananghalian. Umangal ang ilang mambabata sa pagtuturo ng comprehensive sexual education sa kindergarten. Banta nila, iaakyat ang issue sa Korte Suprema. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Julie Baiza. Itinuturo sa mga estudyante sa paaralan ng comprehensive sexual education alinsunod sa Department Order No. 31 ng DepEd. Pero sa pagdinig ng House Committee on Basic Education and Culture, naalarma ang ilang mambabatas matapos malamang itinuturo na rin ito sa kindergarten. Mayroon pang intimacy and reproduction. Including sexual body. The word sexuality itself has such a big connotation and definition under UNESCO. And you keep on insisting on using that term. Git ng kinatawan ng DepEd na dumalo sa pagdinig, nakabase sa reproductive health law ang pagpapatupad ng Department Order No. 31. At ang kahulugan daw ng CSE ay nakabase mula mismo sa United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization o UNESCO, bagay na kinwestiyon ni Congressman Benny Abante. Bakit kinakailangan nating sundin ang Western ideology tungkol dito? If you're going to study, Mr. Chair, yung mga members ng UNESCO, yung mga yan, most of them are actually atheists. Kaya hirit ni Abante, iaakyat na nila sa Korte Suprema na mapatigil ang pagpapatupad ng DO31. Sino raw ba kasi ang nag-utos na isama ito sa pagtuturo sa mga bata? Your Honor, I do not know also, but I undertake to discover and report to the committee as soon as possible. Lumabas pa sa datos ng Philippine Statistics Authority na 10% lamang ng mga magulang ang nagtuturo sa kanilang anak tungkol sa sexuality education. Pero gate ni Abante, pero hindi po dahilan yan para tanggalin natin sa mga magulang ang karapatan nila na turuan ng mga bata. Therefore, anong dapat gawin ng gobyerno? Turuan yung mga magulang, hindi yung mga bata. Nahaharap naman sa ethics complaint si Quadcom Co-Chairman at Laguna Representative Dan Fernandez. Isinampa ito ni Attorney Ferdinand Topacio, ang abogado ni Cassandra Leong na iniuugnay sa mga ilegal na pogo. Ayon kay Topacio, lumabag si Fernandez sa Code of Conduct sa gitna ng investigasyon sa operasyon ng mga pogo. Nilabag daw na mambabatas ang karapatan ni Cassie Ong na kumonsulta sa kanyang abogado pati ang karapatan nitong manahimik sa mga pagdinig. Hinarang at pinagbantaan daw ni Fernandez na ipapakontem si Topacio kung hindi siya titigil sa pakikipag-usap sa kanyang kliyente. This was unprecedented in legislative history in this country. Nahaharangin mo yung abogado at hindi mo palalapitin sa kanyang kliyente during a legislative hearing. Handa naman daw si Fernandez na harapin ang ethics complaint. Kung may violation tayo, di magdesisyon ng committee. Ganon kasimple yun. Di ba? Harapin natin lahat yan. Mobile Journal Julie Baiza, hatid ang mukha ng balita. Mga kapatid, isinusulong ngayon na kilalaning national artist na mayapang veteran actress sa si Gloria Romero. Isa na sa humirit ito si Film Development Council of the Philippines Chairman Jose Javier Reyes. Sabi nga ni Joey Reyes, natatangi ang galing at katangian ni Gloria Romero. Handa naman daw si Senator Grace Poe na suportahan ang panawagan maging national artist ang veteran actress. She is indeed the queen of Philippine cinema because even until now, nobody can compare to Gloria Romero. Nobody can compare to her not only because of her talent
but because of her professionalism, but more so by her virtue of being an exemplary human being. Iba pa pong showbiz news, tinanggi po ng kampo ng direktor na si Daryl Yap na may halong politika ang pagpapalabas nila ng teaser ng pelikula kung saan nabanggit si Vic Soto. Yan ay matapos si utos ng Muntinlupa Regional Trial Court Branch 205 na burahin ni Yap sa lahat ng online platforms ang inireklamong teaser video tungkol kay Pepsi Paloma. Ayon naman sa abogado ni Soto, wala silang planong, or sa abogado nga ni Yap, wala silang planong, eto na, ayon sa abogado ni Soto, wala pa silang planong makipag-areglo. Natanggap na raw ng kampo ni Yap ang desisyon ng korte at wala naman silang balak i-apila ito. Sa kasalukuyan po ay meron kaming 5 days kasi 5 days pa muna bago maging final and executory yung decision. He believes that it is well written and it is fair. May bagong proyekto sa Pilipinas ang Japanese actor na sumikat sa pagganap bilang Masked Rider Black. At may balita tungkol dyan si Von Belenario. Napa-throwback ba kayo? Nandito muli sa bansa ang Japanese actor na si Tetsuo Kurata na gumanap bilang Masked Rider Black noong late 80s at early 90s. Exclusive nating nakakwentuhan si Tetsuo sa soft opening ng kanyang restaurant na Steakhouse Kurata. Ito ang unang overseas branch ng pamoso niyang restaurant sa Tokyo. Kasosyo niya sa negosyo ang anak na si Yotaro at Pinay na si Joyjet Ann Inaba. 2 years ago, we hold an event in the Philippines, maybe with Toycon 2 years ago. So then I just feel this is very great, and Filipino, it's like, good heart, charming, it's warming, yeah, it's like a welcome. So that's why we choose here. Ilan sa mga ipinagmamalaki ng dishes ang Agedashi Tofu, Aradaki, Lobster Tepan, Tonkatsu Ramen, at syempre, ang Kurata Steak na isang Japanese Wagyu. May pa-VIP meet and greet pa si Tetsuo sa ilan sa kanyang fans na lahat ay iniidolo siya bilang si Masked Rider Black. Makikita ang restaurant ni Tetsuo sa Parkal sa Parañaque City. I just wanna you to come our restaurant, just eat. Then maybe you will be very happy. You can see the everything concept. Yeah, that's why here in the Parkal. In front of the City of Dream. That's why we are waiting here. Exciting. Ako si Von Belenario para sa 1PH. Yan ang latest sa showbiz. Balik sa'yo, Cheryl. Thank you, MJ. At yan po ang mga bumabanderang balita at public service sa inyong tunay na kasalo sa tanghali hanggang bukas. Dito sa Balita magpapabusog sa inyong kaalaman. Ako po si Cheryl Cosip. Kami ang 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.